Hi Sir Casper, magandang araw po sa inyo. Ako po si Dayan. Ang kwentong ito ay hindi ko po karanasan dahil ito ay karanasan ng aking ina. Nangyari ito sa probinsya ng Negros. Itago niyo na lamang po siya sa pangalang Adet. Nang mga panahong ito, dalaga pa ang aking ina. Lumuwas siya ng probinsya at nagtrabaho bilang isang kasambahay sa karatig na lalawigan. Medyo may edad na rin kasi ang kanyang mga magulang na mga sandaling iyon. Subsob ang mga ito sa pagbubukid at panganay na anak si Mama Adet, kaya gusto niyang makatulong sa pamilya. At bukod pa roon, naaawa na rin siya kina lolo at lola. Bukod kasi sa makakapal na ang kalyo ng mga ito sa kamay, nasusugatan na rin sa paa dahil sa pagbubukid. Sira na rin kasi ang sinusuot na bota, kaya naman may balak na rin siyang bumili ng bago para sa mga ito. Mabuti na nga lang hindi pa gaanong uso ang sakit na leptospirosis noong mga kapanahunan na iyon. Samantala, may kakilala ang kumari ni Lola na nangangailangan ng kasambahay, kaya doon siya napadpad upang magtrabaho. Sa kabutihang palad naman, hindi lang pala siya ang kasambahay roon, kundi may kasama siya. Ito ay walang iba, kundi si Minerva. Tuwang-tuwa ito nang siya ay masilayan. Sino ba namang hindi matutuwa kapag may katuwang nasa trabaho, hindi ba? Pero may ipinagtapat sa kanya si Minerva noong medyo matagal na siya roon. Ayon dito, may alagang hayop raw ang kanilang amo na hindi nakikita tuwing umaga. Nagtaka naman si Mama Adet. Anong sabi mo? Hindi nakikita tuwing umaga? Mayroon bang klaseng hayop na ganon? Close sila ng babae dahil 3 buwan na siyang naninilbihan roon at kasing idara niya rin ito. Oo, hindi nakikita dahil sigbin ang mga alaga niya, tugon nito. Nanlaki ang mga mata ng mama matapos marinig iyon. Alam niya ang mga sigbin at ang katangian nito. Ibig lang sabihin, ang kanilang amo ay isang aswang. Seryoso? Papaano mo nasisiguro iyon? Tanong niya rito. Dahil tuwing hapon, nakikita ko na madalas ay may kausap siya. Parang mga pusa na tinatawag pero wala naman akong nakikita. Ganun ba? Kaya pala minsan napapansin ko rin iyon. Parang may tinatawag siya. Pero nakita mo naman ba na nag-iba ang kanyang itsura? Hindi pa. Kaya yun ang aalamin ko. Obligado dapat ako na malaman iyon. Paano na lang hindi ba kung totoo nga talagang ganun siya? Naku, baka gawin tayong basta. Alam mo na yung tinutukoy ko. Tugon ni Minerva. Sige, sang-ayon ako sa gagawin mo para makasigurado tayo. Pero bakit parang ngayon mo palang nalalaman iyon? Hindi ba matagal ka na rito? Tanong ni Mama Adet. Sira, bago lang rin ako. Ngayon ko lang napapansin iyon. Nauna lang ako sa iyo ng siguro mga 2 buwan. Tugon nito sa kanya. At sa kanilang pag-uusap ng hapong iyon, bigla silang nakarinig ng paggaspas ng mga pakpak sa likod bahay. Nagpaalam lamang kanina na may pupuntahan ang kanilang amo, pero laking gulat nila nang marinig ang boses nito sa likod bahay. Nagtatanong ito kung natapos na raw ba ang kanilang trabaho. Kaya siyempre, sinabi nila na hindi pa. Sobra silang nagtataka kung bakit nakapasok agad ito sa bahay
Gayong dapat, kailangan pa itong pagbuksan dahil gate ang papasukan. Mukhang hindi nga normal na tao ang amo nila ni Mama na si Ma'am Cynthia. Mukhang nanganganib ang kanilang buhay, lalo na't stay in sila rito. Pero naisip ni Mama Adet na mukhang hindi naman gagawin ito iyon. Lalo nga tumagal naman siya ng 3 buwan na wala namang nangyayaring masama sa kanila. Malaki pa nga kung magpasahod ito, kaya nakakapadala siya ng tama sa mga magulang niya. Kung aswang man ito ay baka iba naman ang pinupunteriya nito. Tingin niya ay baka hayop. Kung ganoon, talagang wala iyong problema sa kanya. Mabait naman si Ma'am Cynthia. Kung sinasaway man sila nito, yun nga. Tinatanong lang sila kung natapos na ba ang trabaho. Madalas kasi ay nahuhuli sila nito na nagkukwentuhan. Pero saglit lang naman iyon kapag nagpapahinga sila, kapag napapagod na. Samantala, isang gabi, habang natutulog si Mama Adet ng sandaling iyon, nalimpungatan siya nang makarinig ng pag-iyak ng mga pusa sa may kusina. Kaya naman siyempre nangunot ang noo niya. Paanong nangyari iyon gayong wala namang alagang pusa ang matanda? Kaya biglang sumagi sa isipan ni Mama ang tungkol sa mga sigbin. Sa di malamang dahilan, bumangon siya sa kama. Tinangay siya ng kuryosidad at gustong malaman ang tungkol rito. Dahan-dahan siyang naglakad patungo roon. Narinig niya na parang nagsisimulang nangusap ang mga pusa. Narinig niya na parang nagsisimulang ngumasab ang mga pusa. Mukhang may kinakain ang mga ito. At habang papalapit na siya ng papalapit, patindi naman ang patindi ang kaba sa dibdib niya. Hindi nagtagal, nakarating na nga siya roon. Pero nakakubli lamang siya para makatiyak na hindi siya makikita ng mga nilalang. At lalong-lalo na ni Ma'am Cynthia. Gayon na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang masilayan ang mga nilalang. Mukhang mga pusa pero ang pinagkaiba nila sa pangkaraniwan ay mahahaba ang bias ng mga ito. Malalaki ang tenga at nakausli ang mga ngipin. At dahil sa sobrang laki, hindi na may tago-tago pa ng bibig. Naglalaway rin ng marami ang bibig ng mga ito. Ngunit ang labis na ikinigimbal ni Mama Adet ay ang pagbibigay ni Ma'am Cynthia ng mga sariwang laman sa alaga. May dugo-dugo pa ang mga ito. At ang mga pusa na ito ay parang ilang buwang nagutuman dahil sa talagang masisipa. Daig pa yata nito ang mga buhaya sa sobrang ganid sa sariwang laman. Sa sobrang takot nga ni Mama Adet, naisipan niya nang bumalik sa kanyang kwarto. Nakikita niya kasi na lumalaki ang butas ng ilong ni Ma'am Cynthia. Animoy pilit nitong nilalanghap ang kakaibang presensya na kakarating pa lang. Iyon ay walang iba kundi si Mama. Nakatulala pa nga ito. Nagbubukas-sara ang mga mata at tila ba may inaamoy. Talagang nakakatakot ang mukha ng babae o yung amo ni Mama. Mabuti na lamang ligtas siyang nakabalik sa kanyang silid. Hindi niya nga malaman kung dapat ba niyang pagsisihan kung bakit pa siya nagpadaig sa kuryosidad. At siguro kaya nakita niya ang mga sigbin ay dahil gabi na. Hindi kasi ito makikita ng mga pangkaraniwang mata sa umaga. Inihayag niya naman ito kinabukasan kay Minerva. Ang tugon naman nito sa kanya, mukhang hindi naman sila tataluhin ng kanilang amo. Ayon dito, ayos lamang raw na maging ganito ito. Huwag lamang maging masama sa kanila. Sang-ayon naman doon si Mama Adet. Nagpatuloy sila sa kanilang pagtatrabaho roon, lalo pat kailangan na kailangan nila ng pera.
Pero dumating ang isang gabi na hindi inaasahan. Habang nagbabasa si Mama Adit ng libro at ang tanging lampara lamang ang nagiging tanglaw sa madilim na kwarto, bigla siyang may narinig na dahan-dahang mga yabag sa labas ng kanyang kwarto. Kabisado niya ang mga yabag ng kanilang amo at batid niyang siya iyon. Mula sa pagkakaupo sa kanyang kama, bumalik siya sa pagkakahiga. Pero nanatiling dilat ang kanyang mga mata at siya ay nagmamatsyag lamang. Biglang sumiklabo ang kanyang puso nang makitang pumipihit ang seradura. Tsaka na lamang niya naalala na may hawak ito na duplicate. Kaya kinabahan siya. Ang tanong niya sa isipan, bakit ito nagtatangkang siya ay pasukin? Nang narinig niyang tuluyan ang nabuksan ang pintuan, dito na siya nagtulog-tulugan. Nagkukunwari siyang tulog para maingatan ang sarili. Ayaw niyang malaman ito na natuklasan na niya ang pinaka-iingat-ingatan nitong sekreto. Mahirap na. Habang papalapit sa kanya ng papalapit si Ma'am Cynthia, naririnig niya na lumilikha ito ng mahina at nakakatakot na ungol. Tinig halimaw ito. Sir Caspar, talagang nanginginig na sa takot noon si Mama. Yung binti niya ay hindi niya maiwasan ang pangangatog nito. Subalit pinipigilan na lamang niya upang hindi malaman ng matanda na siya ay gising pa. Bahagya na lamang niyang inaawang ang mga mata nang hindi nito mapapansin upang matignan ang amo niyang ito. Ngunit talagang nagsisisi siya kung bakit pa niya ginawa iyon, sapagkat iba ang itsura nun ni Ma'am Cynthia. Nangingintab ang balat nito nang dahil sa langis, sabog ang buhok at may napakapangit na mukha. Ayon sa pagsasalarawan ni Mama, mukha raw demonyo ang matanda ng sandaling iyon. Basta, hindi raw ito mukhang tao. Talagang nakakasindak ang anyo nito. Maya-maya pa, hinawakan siya nito. Ramdam niyang matutulis nitong mga kuko. Hinimas-himas nito ang kanyang pisngi. Napakalamig rin ang kamay nito na para bang nababad sa frigidaire. Langhap niya rin ang napakalansa nitong kamay. At habang patuloy nitong hinimas-himas ang kanyang pisngi, bigla ba naman itong bumulong. Ang sabi nito, balang araw ay meron siyang ipapamana kay Mama Adit. Sa loob-loob niya noon ay ano kaya iyon? Pera ba? Pero malakas ang kutob niya na baka sumpa ang ipapamana niya sa kanya. Maya-maya pa iniwanan na siya nito at lumabas na sa kanyang kwarto. Kaya naman dito na lamang siya nakahinga ng maluwag. Dito niya nga napatunayan na hindi nga siya tataluhin nito. Kinuha lamang sila ni Minerva upang may katuwang ito sa tahanan. Pero ang tanong niya sa sarili, anong klaseng karne ang pinapakain ni Ma'am Cynthia sa mga alaga niya? Karne ba ng hayop o karne ng... Alam niyo na. Gusto niyang alamin ang mga tinatago pa ng matanda. Kaya naman kinabukasan, inihayag niya ito kay Minerva. Mabuti na lamang wala ang kanilang amo ng mga sandaling iyon. May nilakad lamang ito at sa kabila ng edad nito na 70 ay malakas pa rin ang pangangatawan nito. At sa maniwala man kayo o sa hindi, nakakapagmaneho pa ito. Wala nga itong hinired na driver dahil marunong naman itong gawin iyon. Talaga? Pumasok sa kwarto mo si Ma'am Cynthia? Paniniguro pa ni Minerva. Oo. Akala ko nga may gagawin sa akin eh. Sa kalooban naman ng Diyos ay wala naman. Nanlaki ang mga mata nito. Habang nagtutulog-tulugan ka ba, may ginawa siya
kaya'y may sunubo sa bibig mo? Hindi ba sabi mo maipapamana raw siya sa iyo? Oo, base sa pagkakarinig ko, meron raw. Pero balang araw niya yata ibibigay. Alam kong iba ang itsura niya ng mga sandaling iyon, Minerva. Nakakatakot. Naaninag ko rin kasi. Mas lalo lamang lumaki ang mata ng kanyang kausap. Kung ganoon, hindi pera ang ibibigay niya sa iyo sa pagdating ng panahon na yon, kundi isang sumpa. Gusto ko niyang matulad sa kanya. Paliwanag ni Minerva. Dagdag pa nito, kapag matanda na raw ang isang aswang, sadyang naghahanap ito ng mapagpapasahan. Wala kasing kamatayan ang mga ganitong uri. Maliban na lang kung patayin sila ng may karunungan gaya ng isang albularyo. O kung di man, manggagamot. Yung mga taong may alam sa pangontrang pampatay. Kaya naman nanlaki ang mga mata ni Mama Adet ng mga sandaling yan. Tama nga siya ng hinala. At sa kanilang pag-uusap, halos malaglag ang kanyang puso nang makarinig ng sunod-sunod na pag-iyak ng mga pusa sa kusina. Ngunit nang suriin naman ito ni Mama Adet, laking gulat niya nang masilayan na wala namang hayop roon. May kadiliman ng kusina ng oras na iyon. Kabilin-bilinan kasi ni Ma'am Cynthia na wag raw itong bubuksan. Sa paniniwalang malas iyon. Kaya naman kahit wala siyang nakikitang mga hayop, ramdam niyang parang may mga matang nagmamasid sa kanya. Bumalik na lamang siya sa kanyang kinapupwestuhan. Natanong ni Minerva kung ano iyon, kaya ang sabi niya ay mga alaga ng matanda. Marahil ay narinig ng mga ito ang kanilang panapag-usapan. Kaya nababahala si Mama na kung paano ay magsumbong ang mga ito sa kanilang amo. Hindi yan, Adet. Ang mga sigbin ay parang pangkaraniwang hayop lang rin. Ang pinagkaibahan lang ay hindi sila nakikita sa umaga at sa gabi lang sila aktibo. Wika ni Minerva. Grabe, nakakatakot talaga ang mga hayop na iyan. Ganito pala kung sa personal mo sila nakakaharap. Hindi ka panipaniwala para sa mga hindi pa nakakaranas pero talagang totoo. Nangyayari sa totoong buhay. Reaksyon niya rito. At pagkatapos nito ay nagpatuloy na sila sa pagtatrabaho. Paano na lang diba kung abutan sila ng kanilang amo na nagchichikahan lamang. Minsan kasi ay nakakapasok na agad ito ng tahanan. Kahit hindi pa naman nila pinagbubuksan. At ang kotse nito ay pansamantala munang igagarahe sa labasan. Lumipas ang mahigit kalahating oras, hindi na nga sila nagkamali ng inaasahan. Nakarinig sila ng pagaspas sa likod ng bahay at kasunod niyon ay ang boses ni Ma'am Cynthia. Tinatanong kung pagod na ba sila, kaya syempre, nagpabibo sila. At sinabi nila na hindi pa. Total ay malapit na rin naman ang break nila. Pero dumating ang hindi inaasahan, kung saan ay kinompronta si Mama Adet tungkol sa kanyang natuklasan. Alam mo, Iha, kahit nawala ako dito sa bahay ay meron pa rin akong mga mata. Umamin ka. Alam mo ba ang sekreto ko o hindi? Nabigla naman siya roon. Hindi niya akalain na malalaman nito iyon. Malinaw ang nasa isip niya kung sino-sino ang nakapagsasabi nito sa matanda. Ito ay walang iba, kundi ang mga alaga nito. Hindi niya lubos akalain na nakakaintindi pala ito ng usapan. Ma'am, ano po yung sekreto yung sinasabi mo? Wala po kong nalalaman tungkol sa inyo. Paliwanag niya rito. Nakita niyang ngumisi ang matanda. Ay, abay, nagmamaang-maangan ka pa. Bueno, malalaman mo rin naman ang totoo.
Pero ito lang ang paalala ko sa iyo ha. Huwag na huwag kang tatakas dahil hindi mo magugustuhan kung paano ako magalit. Idadamay ko ang pamilya mo. Wika nito habang pinandidilatan siya ng mga mata. Kitang-kita niya ang sariling refleksyon sa mga mata nito na siya ay baliktad. Maya-maya pa ay sinigawan siya nito. Ano? Tatakas ka ba o hindi? Sumagot ka at mangako ka. Sir Casper, noon niya lang talaga nasilayan kung paano ito magalit. Talagang lumuluwa ang mga mata nito sa sobrang galit na animoy malalaglag na. Kitang-kita pa nga ang mga ugat at habang sumisigaw ito, parang umuunat sa laki ang bibig nito. Galit na galit talaga ito ng matembrehan na alam na niya ang lahat. Opo ma'am, hindi po ako tatakas. Nauutal na sambit niya rito dahil sobrang kinakabahan na si mama. At nang sabihin niya ang katagang iyon, dito na lamang unti-unting umaamo ang mukha nito. Pagkaraan nito ay iniwanan na siya ng matanda. Nagpaalam ito na mayroong pupuntahan. Kaya naman lumapit sa kanya si Minerva at nag-uusisa dito. Kaya siyempre, nabanggit niya ang mga inihayag ng matanda. Nako, kailangan mo nang tumakas hanggat wala pa si ma'am. Payo sa kanya ni Minerva. Nagbanta kasi siya sa akin na idadamay ang buong pamilya ko sa oras na umalis ako rito. Tugon niya rito. Nako, huwag kang papadaig sa takot. Mas ligtas ka at ang iyong pamilya kapag nandun ka na sa pamilya mo. Humingi na lang kayo ng tulong sa albularyo. Payo ni Minerva. Kaya ang sabi ni mama, paano itong si Minerva? Baka mamaya siya pa ang pagbalingan ng kanilang amo. Ang sagot ng dalaga, huwag raw siyang mag-alala. Kung may masama mang binabalak si Madam Cynthia, handa raw ito. Hindi pa raw siya lubos na kilala ng kanilang amo. Labis namang nagtaka si Mama Adet. Ang tanong niya rito, anong magagawa niya? Ordinaryong tao lamang si Minerva, samantalang si Ma'am Cynthia ay isang alagad ng dilim. Pero may bagay na ipinagtapat sa kanya ang babae. Isa akong gabunan. Nangunot ang noo ni Mama. Anong gabunan? Manggagamot ba iyon? Sumama ka na kasi sa akin, Minerva. Sa ilang buwan ko na rin rito, matalik na kaibigan ang turing ko sa iyo. Para na nga kitang kapatid eh. Paghihimok niya rito. Pero mariing umiling si Minerva. Huwag kang mag-alala. Kayang-kaya ko talaga ang sarili ko. Hindi pa ako naaamoy ni Cynthia. At sa tingin niya ay ordinaryong tao lamang ako. Pero doon siya nagkakamali. Sige na, Adet. Umalis ka na rito. Iligtas mo ang iyong sarili. Oo. Isang matalik na kaibigan rin ang turing ko sa iyo. Kaya nga tuwing gabi, binabantayan kita eh. Baka kasi may gawin na masama sa iyo si Cynthia. Yakang-yaka ko na ito. Wala na akong dapat pang katakutan sa kanya. Tugon ito kay Mama Adet. Kahit isang malaking palaisipan para sa kanya ang mga binabanggit nito, ipinagkibit balikat na lamang niya iyon. Wala siyang alam tungkol sa gabunan, kaya wala na siyang dapat na alamin pa. Ang nasa atensyon na lamang niya ay ang makaalis na sa lugar na iyon. Bago mag-impake, muli ay pinaalalahanan niya si Minerva na mag-iingat. Tanging pagtango na lamang ang itinago nito sa kanya. Dumiretso siya sa stockroom kung saan nakalagay ang maleta niya. Doon kasi pinapalagay ni Ma'am Cynthia ang mga bagahe nila, kaso nga lang ay wala sa kanila ang susi. Sinabi niya kay Minerva na hindi niya mabubuksan ang pintuan. Lumapit ang babae sa padlock
Bumulong ito sa hangin at ilang saglit lamang ay nabuksan ang kandado. Gusto sanang tanongin ni Mama Adet kung paano niya iyon nagawa, ngunit wala na siyang oras. Dali-dali niyang kinuha ang maleta at nagpaalam na sa kaibigan. Ito pa nga ang nagbukas ng gate para sa kanya at ang huling sinabi na lamang nito sa kanya, mag-iingat siya sa biyahe. Nang makauwi na siya sa kanila, inihayag na lamang niya sa mga magulang na nag-resign na siya sa trabaho dahil hindi maganda ang pagtrato sa kanya ng amo. Maghahanap na lamang siya ng ibang mapapasukan. Hindi niya sinabi ang tungkol sa pagkatao ni Ma'am Cynthia noon, nung bago-bago pa lang mang siyang umuwi. Baka kasi hindi maniwala ang mga ito. Pinaniwalaan naman ng mga ito ang kanyang naging alibay. Sir Casper, simula nang nasa kanila na uli siya, nakakarinig siya tuwing hating gabi sa kanilang bubong na tila dalawang hayop na nag-aaway. Tumagal iyon ng halos 2 linggo. Ngunit makaraan ito ay nanumbalik na ang katahimikan sa gabi. Payapa na uli siyang nakakatulog. Hindi nga niya alam kung bakit hindi iyon naririnig ng kanyang pamilya. Samantalang kay lakas-lakas naman ng mga pag-atungal nito. Dahil sa kababalagan na iyon, mayroon siyang kutob kung ano ang mga iyon. Sa sumunod na araw, may ibinalita sa kanila si Aling Inday. Siya nga pala, ito yung nagpasok sa kanya kay Ma'am Cynthia. Kilala kasi nito ang matanda ngunit hindi nito batid ang tungkol sa pagkatao nito. Ayon dito, natagpo ang patay raw si Ma'am Cynthia. Wakwak ang liig at dinamay rin ng salarin, pati ang mga alaga nitong pusa. Ayon sa mga pulis, mukhang nilooban raw ang matanda. Pinatay ito sa pamamagitan ng paglaslas sa leeg. Pero hati ang opinyon ng mga nag-imbestiga. Parang di raw galing sa kutsilyo ang sugat nito, kundi galing sa matalas ng ngipin. Ewan ng otoridad pero ganun yung natatansya nila. At ang isa ring tinuturong suspect ay yung nag-iisa nitong kasambahay na walang iba kundi si Minerva. Matapos kasi ang krimen ay nawala na ito na parang isang bula. Kaya nahinala ang ganong pangyayari para sa mga alagad ng batas. At saka na lamang nalaman ni Mama, kanila lolo at lola ang tungkol sa gabunan. Nanlaki pa nga ang kanyang mga mata nang malaman na isa rin pala iyong uri ng aswang. Ngunit higit na mas makapangyarihan at mas mabagsik kaysa sa mga ordinaryong aswang. Kaya hindi lubos akalain ni Mama na ililigtas siya ng kaibigan na isa palang aswang. Naging wanted si Minerva sa mahabang panahon, ngunit kahit kailan hindi na siya nakita pa. Lumipas sa mga panahon ay dito na rin kwento ni Mama ang naranasan niya sa kanyang amo noon. At hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Muli, ako po si Dayan. Maraming salamat po sa pakikinig. Magandang araw po sa iyo, Sir Casper, at sa mga tagapakinig ng inyong YouTube channel. Ako po si Glenda, natubong Masbate. At nais ko pong ibahagi sa inyo ang kwento ng aking kapinsan na si Mercedes. Noong nag-aaral pa siya sa sekundarya at nakaengkwentro siya ng nakakatakot ng karanasan sa kanyang guro. Nasa ikalawang bahagdan sa sekundarya si Mercedes nang maganap ang naturang pangyayari. Natatandaan pa niya noon na ayaw na niyang pumasok sa paaralan. Natatakot na siya tuwing sumasapit ang araw ng Lunes at tila ba napakabigat ng kanyang katawan na bumangon sa higaan at maghanda sa pagpasok sa paaralan. Hindi man siya ang pinakamagaling sa kanyang klase ay maayos naman niyang nakukuha ang matataas na grado at nasasabik siyang matuto ng mga bagong aralin. Subalit hindi niya matagalan
at ang isa sa mga dahilan niya kung bakit ayaw na niyang pumasok sa paaralan ay ang kanyang guro. Kahit anong gawin niyang manahimik at magpakatino, palaging lumalapit sa kanya ang kamalasan at gulo na nagiging sanhi upang magalit sa kanya ang naturang guro. Binibigyan siya nito ng mga matitinding parusa at tinatambakan ng maraming assignments. Kaya naman natatakot na si Mercedes na pumasok sa paaralan. At nararamdaman niya na mas lalong magiging magulo at nakakatakot ang kasunod na taon para sa kanya. Nawawalan na siya ng gana at pag-asa na maging maayos pa ang relasyon nila ng kanyang guro. Isang araw, pumasok siya sa paaralan. Nasorpresya siya nang makita ang panibagong guro sa English class. Tila nabuhusan siya ng malamig na tubig ng mga oras na iyon nang malaman na pinalitan na ang kanilang dating guro. Kung ilalarawan, nasa edad 30 anyos na ang bagong guro na may maasim at seryosong muka. Masungit at nagtataglay ng mataas ang kilay, pero kapansin-pansin ang nunal niya sa itaas na bahagi ng kanyang labi. Umaasa si Mercedes na kaiba ang bagong guro sa dati niyang guro. Inakala niya na siya lamang ang umaasa sa pinabagong aspeto. Subalit nang makausap niya ang kanyang mga kamag-aral, ay nagulat siya nang malaman na ang ganoon din ang nais ng mga ito sa kanilang bagong guro. Pagkatapos ng tanghalian noon, araw ng Biyernes, bumalik sa klase si Mercedes. Aksidenteng dumula sa kanyang mga kamay habang hawak ang kanyang mga aklat. Sumambulat iyon sa sementong daan at pinulot niya isa-isa ang mga aklat sa may hallway. Nang mag-angat siya ng tingin ay napansin niya ang janitor na nakangiting mabuti sa kanyang hita at padila-dilang natatakam sa mga nakikita nito. Sinimangutan iyon ni Mercedes at mabilis siyang hinila ang kanyang palda pababa. Pagkatapos ay mabilis na tumalikod at naglakad palayo sa hallway. Pagkatapos ng araw na iyon, nakaupo si Mercedes sa kanyang upuan habang nakikinig sa kanilang guro ukol sa aralin. Itinaas niya ang kanyang kamay at biglang natigilan ng guro sa pagsasalita. "Binibining Mercedes, may katanungan ka ba?" Tanong ng kanyang guro. Biglang umurong ang dila ni Mercedes. Hindi niya malaman kung dapat pa ba siyang magtanong o hindi na. Ayaw niyang maulit ang engkwentro sa kanyang dating guro at kinakabahan siya sa posibleng mangyari. Ngunit wala na siyang nagawa dahil nakatingin sa kanyang mabuti ang guro at naghihintay sa kanya na makapagsalita. Buong tapang na tumayo si Mercedes at nagtanong. "Opo, bakit po nagbabago ang posisyon ng nunal ninyo?" Hindi sumagot ang guro, pero napuno ng inis ang kanyang namumulang muka. "Ano bang pinagsasabi mo?" Tanong ng guro habang nakakunot ang kanyang noo. Tumugon naman si Mercedes. "Ang nunal po sa inyong mukha, ma'am, ang tinutukoy ko. Palagi po itong nagbabago ng posisyon. Tuwing Lunes ay mayroon kayong isang nunal, pero kapag sumasapit ang Martes at Miyerkules, ay mayroon kayong 3 nunal. At ngayon ay bumabalik na naman sa dati." Biglang umalakhak ng pagkalakas-lakas ang mga estudyante sa kanilang klase. Ginawa nilang biro ang mga pahayag na Mercedes. Hindi nagustuhan ng guro ang nangyari at medyo nainsulto siya sa mga sinabi ni Mercedes. "Dinadaya ka lang ng iyong paningin." Galit na tugon ng guro. Bagyang tumaas ang kanyang tinig, pero ipinagpatuloy pa rin niya ang pagsasalita. "Kung napapansin mo,
may nag-iisang nuna lamang ako sa mukha. At kung wala kang magandang sasabihin na kaugnay sa ating aralin, ay mabuti pang tumahimik ka na lang dahil naaabala mo ang ating klase. Nanahimik si Mercedes. Napahiya siya sa harap ng kanyang mga kaklase. Subalit sa buong araw ay napansin niya na palagi na lamang nakatingin sa kanya ang guro. Na napupuno ng galit at inis ang mga mata nito. Pagkaramdam niya ay humahanap lamang ng tiyempo ang kanyang guro upang makaganti sa kanya. Nangamba siya para sa kanyang kaligtasan. Hindi naman niya magawang magtapat sa kanyang mga kaibigan dahil baka makarating iyon sa kanilang guro at ang masama pa ay makarating din iyon sa kanilang punong guro at tiyak na malaman ng kanyang mga magulang. Kung kaya't minabuti na lamang niyang magtiis at manahimik. Sa mga sumunod na araw ay hindi na talaga mapakali si Mercedes sa kanyang mga naging obserbasyon sa kanyang guro. Lalong-lalo na sa pagbabago ng mga nunal nito sa mukha. Walang duda, tuwing Lunes ay mayroon siyang isang nunal. Pagdating ng Martes at Miyerkules ay nagkakaroon ng 2 nunal. At sa tuwing Biyernes naman, ay bumabalik na naman sa isang nunal. Ang lubos pa niyang ipinagtataka ay may kinausap itong kamag-aral niya. At pagkatapos ng naging pag-uusap na iyon, ay napansin niya na noong Lunes ay may band-aid sa daliri ang kanyang guro. Ngunit nang sumapit ang Martes ay nawala na ang band-aid. Pero noong Miyerkules ay muling bumalik ang naturang band-aid. Kinikalabutan na siya sa kanyang mga napansin. Kung kaya't kumonsulta siya sa kanyang lolong albularyo. Kahit hindi siya nakakatiyak kung anong klaseng tao ang kanyang guro. Hindi naman mapagdesisyonan ng kanyang lolo kung anong dapat na maging palagay. Dahil hindi pa naman ito nakilala at nakikita ng personal ang kanyang guro. Subalit binigyan siya nito ng mutya ng kalamansi na kulay puti at hugis buto ng kalamansi. Nabanggit nito na takot ang anumang uri ng nilalang sa mutyang iyon. Magiging protection din ni Mercedes ang naturang mutya upang pangontra sa kulam, barang, at maging sa mga aswang at masamang banta ng mga tao o masamang elemento. Tinanggap iyon ni Mercedes at bumuo siya ng plano upang malaman ang katotohanan sa pagkatao ng kanyang guro. Malakas ang paghihinala niya na hindi ito basta ordinaryong tao at tiyak siyang may tinatago itong nakakatakot na lihim sa kanyang sarili. Sumapit ang gabi. Pagkatapos ng klase ay sinundan ni Mercedes ang kanyang guro at hinanap ang lokasyon kung saan ito nakatira. Gamit niya ang kanyang bisikleta at natanaw niyang huminto ang sasakyan ng kanyang guro sa isang liblib na lugar malayo sa bayan. Pumasok sa loob ng sira-sira at lumang bahay ang kanyang guro. Isinandal ni Mercedes sa katawan ng isang matayog na punong kahoy ang kanyang bisikleta. At napansin niyang lumabas ng bahay ang kanyang guro. Nabitbit ang isang malaking maitim na plastic bag. Mabilis na sumalisi at pumasok sa loob ng bahay si Mercedes. Inipon niya ang lakas ng loob at mabilis na nagtungo sa loob bago pa makabalik ang kanyang guro. Natagpuan niya ang kanyang sarili na nakatayo sa may kusina. Luminga-linga siya sa paligid at nagulat siya nang makita ang isang babae na nakaupo sa may hapagkainan. Sa tagiliran nito ay matatagpuan ang isang babae. Nakawangis ng kanyang guro. Walang ano-ano ay nakarinig si Mercedes ng tunog ng seradura. Binalingan niya iyon ng tingin at naisip na iyon ang kanyang guro na nagtapo ng basura sa labas ng bahay. Nagtago si Mercedes sa isang sulok sa may kusina bago pa siya mahuli ng isa pang babae. Narinig na Mercedes na nag-uusap ang dalawang babae. Matapos niyon ay nakarinig naman siya ng mga papalapit na yabag na mula naman sa isa pang babae na pumasok sa loob ng kusina. Sumilip si Mercedes at nakita niya ang maliwanag na anggulo
ng tatlong babae. May tatlong babaeng nakaupo sa may hapagkainan at talagang magkakawangis ang kanilang mga anyo. Naisip niyang kambal ang tatlong babae. Noon ay naging halimaw na ang lahat. Ang tatlong babaeng iyon ay posibleng nagtatrabaho sa kanilang paaralan sa magkakaibang araw at nagkukuno ring isang babae. Makalipas ang ilang sandali ay nakita ni Mercedes ang isang lalaking naglakad patungo sa kusina. Iyon ang janitor ng kanilang paaralan. Unti-unting tumayo ang tatlong babae at isa-isa silang yumakap at humalik sa labi ng lalaki. Namilog ang mga mata ni Mercedes nang mapagtanto na kasalo ang tatlong babae sa iisang lalaki. Nangusap ang isa sa mga guro ni Mercedes. "Mahal, anong gusto mong hapunan?" Tumugon ng lalaki. "Katulad kagabi," tugon ng janitor. "Puso't atay?" tanong ng babae. "Bukatas na puso at bituka," sabi ng matandang janitor habang padila-dila. Saglit na nagtungo ang isa sa mga babae sa bandang tukador. Binuksan niya ang pinto niyan at tumambad ang pugot na ulo ng kamag-aral ni Mercedes. Nakatirik ang mga mata nito habang naaagnas ang muka. Sa kabilang dako ng tukador ay nakalagay naman sa isang plato ang pera-pera sa mga daliri nito, pati na rin ang bituka at puso. Napakabaho ng amoy, animoy nabubulok na laman. Halos mapaigtad ang sikmura ni Mercedes sa nakakasulasok na amoy, pero tinibayan niya ang kanyang sikmura para lamang hindi siya marinig o makita ng tatlong babae, gayon din ang janitor. Napaluha sa takot si Mercedes. Naisip niya na mga aswang ang mga nilalang na naninirahan sa bahay na iyon. Lumingon siya sa direksyon ng janitor at napansin niyang umupo ito sa malaking silya at suminghot-singhot sa paligid. "May naamoy akong umalingasaw na bango ng isang batang babae," saad ng janitor. Lahat silang apat ay naging alerto at hinanap nila ang naturang amoy sa kusina. Sumiksik sa kung saang-saang dako si Mercedes at tinakpan niya ang kanyang bibig habang natatakot na pinakikinggan ang pagsinghot ng mga aswang sa paligid. Makalipas ang ilang sandali at may bultong tumayo sa harapan ni Mercedes. Nakita niya ang janitor na napapaligiran ng kanyang tatlong asawa. Naglalaway ito at nakatingin siyang mabuti kay Mercedes. "Sariwang karni ng tao," bulalas ng janitor. Padila-dila siyang nakatitig kay Mercedes. Lalo siyang natatakam sa anyo nito. Nangislap ang mga mata ng tatlong babae na parabang mga pusang nakabingwit ng daga sa lungga. Tuwang-tuwa sila nang masilayan ng presensya ng Mercedes. Natakot at namumutlang nakasiksik sa isang tabi. Hindi magawang makakilos ni Mercedes sa kanyang pwesto sa takot sa mga nilalang na nakamasid sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, hinablot si Mercedes ng janitor. Sinabunutan siya nito sa buhok habang nagsisigaw siya at napapapikit sa sobrang kaba at takot. Nagpupumigla siya sa mga kamay ng janitor. Ngunit mas malakas ang puwersa nito at hindi siya makatakas sa mahigpit na pagkakasabunot nito sa kanyang buhok. Ibinuka ng janitor ang kanyang bibig at inilabas ang matutulis na mga pangil. Sasagpang inasanan niya sa pisngi si Mercedes nang bigla itong isubo sa bibig nito ang mutya ng kalamansi. Saglit na nabilookan ng janitor. Napaubo siya at gumulong sa lupa ang mutya ng kalamansi. Umusok ang bibig niya at iyon ang naging daan upang sumugod ang tatlong asawa nito kay Mercedes. Hindi naman nagpatalo si Mercedes. Dinampot niya ang mutya ng kalamansi at matapang na ipinakita sa tatlong aswang. "Sige, lumapit kayo kung gusto niyong sabay-sabay na masunog ang mga katawan ninyo. Mga walang hiya kayo. Kaya pala nawawala ang kamag-aral ko. Kayo pala ang pumatay sa kanya.
Matapang niyang hamon sa tatlong babae. Alam niyang kapag nagpatuloy ang pagmamatapang ng mga ito ay talagang tutuluyan niyang sunugin ang katawan ng mga ito. Napangiwi ang isa sa mga babae at mukhang nilalamon siya ng galit at buhat. Kasalanan din naman ng kamag-aral mo kung bakit siya maagang namatay. Kung hindi niya kami sinuway, ay hindi namin siya kakainin. Lalong sumiklab ang galit ni Mercedes. Iniisip niya na ginawa pang masama ng kanyang guro ang kamag-aral niya para lang mapagtakpan ang ginawang krimen. Gumagawa lamang kayo ng dahilan upang makapambiktima. Masahol pa kayo sa demonyo. Dapat mawala na kayo sa mundo. Bulyaw ni Mercedes. Akmang susugurin na niya at tatlong babae nang biglang magmakaawa ang isa sa mga babae. Napahinto si Mercedes at nanatili siya sa kanyang kinatatayuan. Humarang ang babae sa kanyang asawa upang hindi na muling umatake kay Mercedes. Marahil ay pinangunahan siya ng takot sa pag-akalang baka gumanti si Mercedes na maging mitya ng kanilang mga buhay. Saglit na nag-isip ng malalim si Mercedes bago ibinigay ang kanyang desisyon. Nakaramdam siya ng awa kaya unti-unti siyang lumayo sa babae. At nang makarating siya sa may pinto ay agad siyang lumabas sa loob ng bahay. Hinanap niya ang kanyang bisikleta at nagmamadaling pinaharurot iyon at nilisa ng naturang liblib na lugar. Pagka-uwi niya sa kanilang bahay ay habol hininga siyang dumiretso sa kanyang silid. Hindi niya kinausap ang kanyang mga magulang at hindi na siya gumawa ng paraan upang makausap siya ng mga ito. Nagdasal siya sa Panginoon at doon pa lang siya nagkaroon ng kaluwalhatian at kapanatagan ng kalooban. Sa sobrang pagod ay hindi na niya nagawang maghapunan at dire-diretso na siyang nakatulog ng mahimbing. Kinabukasan, nabanggit ni Mercedes sa kanyang lolo ang nangyari sa nagdaang gabi. At napatunayan nito na talagang aswang ang naturang guro, pati na rin ang janitor. Nagpapasalamat siya sa mutya ng kalamansi dahil nailigtas nito ang kanyang buhay sa tiyak na kapahamakan. Pumasok sa paaralan si Mercedes at laking gulat niya nang malaman sa kanyang mga kamag-aral na may bagong guro sa kanilang English class. Bigla na lamang nawala ang kanilang dating guro. Nawala man lang ibinigay na dahilan o detalye sa biglaan nitong pag-alis. Walang nakakaalam kung saan ito nagtungo o kung bakit ito umalis na lang nang walang paalam. Pero sa kabila niyon ay iisang bagay lamang ang naglaro sa isip ni Mercedes. Sigurado siyang natakot ang tatlong babae sa kanilang kaligtasan, lalo pat hindi nila napatay si Mercedes at may posibilidad na maisiwalat ni Mercedes ang kanilang tinatagong lihim. Lalo na ang asawa nilang janitor, kung kaya't minabuti na lang nilang lumayo at umalis sa paaralan. Nang nagkaroon ng panibagong guro si Mercedes, naging permanente na nilang guro iyon sa English class. Naging maganda ang pakikitungo nito sa mga estudyante at wala silang naging problema sa loob na maraming taon sa paaralan. Nakapagtapos ng matiwasay sa sekundarya si Mercedes na wala na siyang nakaengkwentrong aswang, maging sa loob o labas man ng paaralan. Nakaakyat siya ng entablado na puno ng mga pangaral, kung kaya't hindi matumbasan ang kagalakan sa kanyang puso, partikular na ang kanyang pamilya. Dito na po nagtatapos ang kwento ng Mercedes at ang mga misteryosang guro nila sa paaralan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Wakas.